So, when you go high in altitude, there's less air shielding you from cosmic radiation. That is cosmic radiation. Okay? So, we are surrounded by an ocean of radiation. All the food we eat has radiation. There's radiation in the soil, in the walls. In your husband who is lying down beside you while you sleep is emitting gamma radiation from the potassium 40 and the carbon 14 in his body. You cannot avoid radiation. It is natural. So, masyado tayong tinakot for nothing. So, lagay nyo sa konteksto kasi. No? Pag tumayo ako dito sa labas nitong umaandar na PNPP ng isang buong taon na diretsyo, mas konting radiation ang matatanggap ko kaysa kumain ako ng isang saging. Dahil sa potassium 40 sa loob ng saging na yon. So, ilagay nyo kasi sa konteksto. And the rest is history. Mababasa nyo yan sa libro ni Jeronimo Velasco, yung kanyang memoirs. In fact, I got the permission to reproduce the chapter on nuclear power. Doon sa librong yon, bibigyan ko kayo ng kopya with my commentary. Right? Sayang, dapat umandar na sana, hindi na pwedeng pigilin, pero umira ng politika. 37 years Hindi na lang So, sa'yo. sana 37 years nang tumatakbo ito. I-extend na natin ng 20 years. Ngayon sana mayaman ang Pilipinas. Sana mayaman ng Pilipinas. Siguro naging mayaman kung nagkaroon tayo ng nuclear. Kasi ang disiplina Hindi sana ako nagbablog ng ngayon. nuclear, ang culture of quality and culture of safety na ini-impose galing sa labas ng international community, yan po ay nakakahawa sa lahat ng ibang industriya at sa buong lipunan. So sana nahawa tayo sa kultura ng safety at quality. Siguro kung tumakbo ang PNTP-1, hindi lumundag ang LRT sa tracks. MRT. Picture? Picture. Happy birthday. Picture. Picture tayo. Dali na kay si Sir. Kay Sir. Sana maligayang birthday. Marami sa 7th year, kailangan na ilagay mo na sa TRICAS ayon sa bagong batas kung papasa yun. So bakit? Para ma-minimize yung inventory ng spent fuel. Para ma-minimize yung agam-agam ng tao. Right? So, ang laki ng capacity nitong pool nito for spent fuel. So, mas susunod yung batas. Full fuel para ang tao. Super over capacity Ang tao para dito. sa magiging laman. Okay, so, ganun. Nandun yung pinakita kong port sa inyo, doon sa ilalim kanina. Diyan ang connection niyan. Sa ilalim may ganun din port. Tignan nyo, ilawan nyo. So, pinapahiga yung fuel, dyan dadaan. Or yung spent fuel, palabas, dyan din dadaan. Isa lang ang daanan. So, ang paglagay ng fuel na gamit sa dry cask is underwater. Para yun ng radiation shield. So, walang exposed. Yung tubig ang shield. Only 2 meters of water can shield you from any radiation from the fuel. Okay? Pina. Ito, operate na. Pindutin natin. Charot. Yun o, sa ilalim. Yung port, nakita mo. Yun yung pinakita mo. Kapiinit. Saan ang palabas yan? Paunahin po natin si Kung po kasi ang ano kung saan po pupunta. Parang hindi ako tatagal dito. Nandito ka na nung ano yung pinatubo? Anong year po yun?
1991. Hindi naman yata 91. 95, gano'n. 87. 93 po kasi ako Hindi, dalaga pa ako noon. Ano, mga 89 yon. Kasi 95 ako nag-asawa eh. Sana makakapag-ana ng ito. Para naman umunlad ang ating bansa. Makahabol pa. O, akit pa tayo. Grabe pa yan. Hanggang ano to? Hanggang 27 to. Ha? Ang Australia, palagi ang iniisip, serviceability. Pwede nyo kalikutin yung instruments na hindi ka mang-i-istorbo doon sa control room. So sa likod, pwede mong i-access. Lahat ng kagamitan may access galing sa likod. So serviceable ang tawag dyan. Serviceable. Ito lahat ng access. So nandito tayo sa control room. Alright, ito pala ang ating control room sa BNPP. Alright. Parang nasa loob ng Voltes 5. Anong Parang magdadrive na si ano ah. Parang nasaan ka na? Gandang picture dito. Picture nga, idol. Pitik, pitik. Ito yung control tower nila. Hoy, guys, Oo. so kung mapapansin nyo, lahat ng instrumento dito, analog. Right? Analog. 70s, 80s. Idol, huwag ka dyan. Ngayon, nung unang pinakialaman ko ang PNPB, nung 2007, 2008, kinausap ko ang KEPCO. Pumunta sila dito. Sabi ko, ito dito siguro lahat kailangan palitan na, i-digital. Ang sabi nila sa akin, hindi dapat kasi pag binago mo ng kahit ano sa nuclear, kailangan kasi hindi certified ang disenyo. Kailangan ma-preserve ang pagka-certified ng disenyo. Itong lahat ng board na kikita nyo dito, sabi nila, may ginagawa kaming bago, pero analog pa rin. So, yung mga brand new na parts, merong nabibili bago na pampalit lahat yan. Ngayon, pwede rin natin papalitan to ng digital. Kausap ko lang po ang Westinghouse, I think less than 1 month ago, sa isang Zoom conversation. In-arrange po ng US Embassy para magkaroon kami ng talakayan ng Westinghouse. No? Ang sabi nila, maraming plantang ganito sa Amerika na analog pa rin. Ilalagyan nila ng computer pang SCADA to record data, but the control itself remains analog. Of course, sabi nila, we can change it, but it will cost a lot of money. So nasa sa atin yun kung anong gusto natin mangyari dito. In any case, analog is still running in America. Okay, ito isang mandato ito ng Puno Commission Report. Kasi ang nangyari sa 3 Mile Island, nakialam ang politiko sa loob ng control room nung nagkakagulo na. So bawal na kahit sino pumasok dito, dapat dyan muna. So ngayon, ang relyebo ng shifting is every 2 hours. Ang rule is, kailangan mag-obserba ka muna ng 30 minutes bago ka pwedeng pumasok dito. Yun ang rules na nangyari after 3 Mile Island. So yung relyebo, hindi pwedeng basta pumasok dito. Kailangan mag-obserba muna siya ng 30 minutes.
bago siya makapasok dito. Bago niya mapalitan yung... Tsaka 2 hours lang ang dire-diretsong shifting dito. Yun ang bagong rule. Ito, pagka tumatakbo na to, itong butones na to, pag tinulak mo ito, yung control rods, buhugutin sa reactor, bibilis yung reaksyon. Pag hinila mo to, bababa ang control rod, titigil ang reaksyon. So ito yung silinyador nito. Ito. Up and down. Pull out, insert. Yan ang gasolinador. Dami kang dudut-dutin dito. Fukushima to eat sushi. This is in Namie train station outside Fukushima. We ate sushi from there. That's the radiation outside the restaurant, and it's the same radiation as in my living room in Alabang. Okay? And that is the radiation in the airplane going to Japan and coming back. So, when you go high in altitude, there's less air shielding you from cosmic radiation. That is cosmic radiation. Okay? So, we are surrounded by an ocean of radiation. All the food we eat has radiation. There's radiation in the soil, in the walls. In your husband who is lying down beside you while you sleep is emitting gamma radiation from the potassium 40 and the carbon 14 in his body. You cannot avoid radiation. It is natural. So, masyado tayong tinakot for nothing. So, lagay nyo sa konteksto kasi, no? Pag tumayo ako dito sa labas nitong umaandar na PNPP ng isang buong taon na diretsyo, mas konting radiation ang matatanggap ko kaysa kumain ako ng isang saging. Dahil sa potassium 40 sa loob ng saging na yon. So, ilagay nyo kasi sa konteksto, masyadong ini-exaggerate. Okay, so, ang gusto ko sanang take away po ninyo sa pagbisita nyo dito sa nuclear plant na ito ay number 1, kung gaano kaganda ang kanyang construction, kung gaano katindi ang quality ng workmanship,